natin ang ating mga Bible in the book of Genesis chapter 3, reading from verse 1 hanggang verse 7. Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Let's study the case of the first sin or the fall of man, or tinatawag po natin the temptation. Okay, Genesis chapter 3, reading from verse 1 hanggang verse 7. For the last time, Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko na lamang po at pakisundan na lamang po natin ang ating paningin. So please allow me to punctuate some of the comments as we read along the verses. Now, the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? So yung tukso ng kaaway, nagtanong siya. Okay, and the woman said unto the serpent, sabi ng verse 2, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which in the midst of the garden God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So, kumbaga para bang nirelate o kumbaga sinabi niya na lang ang pinasa sa kanyang commandment. Verse 4, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God that know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, kumain siya, and gave unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them were both open, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Tayo po yung manalangin. Noon, salamat po sa pagkabasa ng banal na salita. Father, as we study your word, we ask that you open our hearts and our minds so that we may behold wondrous things out of your book. Father, we ask for your guidance that the Holy Spirit may continue to move in our midst. Dalangin ko po, Panginoon, ang bagay nito sapagkat alam po namin na saganang sa amin, sa talino na meron po kami, sa lakas na meron po kami, hindi po namin kaya. Madalas kami po yung nagmamarunong, madalas kami ay tamad, kami nagmamataas. Kaya hiningi po namin ang banal na spirito, malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Anumang spirito na hindi nararapat sa iyong paningin, hinihingi po namin ang iyong patuloy na proteksyon, Ama. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayo maupo. The title of the message for today is Understanding the Work of the Devil by Turning Your Life into a Lie. Understanding the work of the devil by turning your life into a lie. Okay? So ngayon, tinitignan po natin, so as we study, or as we have read the book of Genesis, there's a lot of questions, tama? So maraming tanong po dyan. And one of the things na pwede po natin makita sa Genesis is the record of the fall of the first man. Okay? Yun ang reason kung bakit sa panahon po natin ngayon, naririp po natin yung impact na kasalanan ng ginawa ng ating unang magulang. Kahit na anong remedy ang gawin, sadly, hindi ho ito masusolusyonan sapagkat ang kasalanan, final na po yan. Salamat na lang sa Diyos, sa kanyang biyaya, nagbigay siya ng daan. Okay? Nagbigay siya ng daan, sa ganon ang mga tao nagnanais makawala sa kapangyarihan, sa tanikala, and eventually yung impact o yung tinatawag po nating destiny ng kasalanan, maputol. Salamat na lamang sa Panginoong Jesus. God provided a way, and that is through the Lord Jesus Christ. Actually, kung babasahin niyo po dyan sa verse 15, tingnan nga po muna natin. Now, sa verse 15, ganito po ang sabi. And I will put enmity between thee and thy seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. That is the very promise, the first promise, okay, ng salvation in the book of Genesis. Sino po yan? Ang Panginoong Jesus.
Okay? Yung word po dyan, and it shall bruise thy head, okay? And thou shalt bruise his heel. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kasalanan ay mapuputol. Tandaan niyo, hindi kasi pwedeng eradicate ng Diyos ang basta-basta na lang, because that in itself is evil. So for evil to be defeated, it must be what? Overcome. Yun yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay ng tao na nasa Panginoon. So ano yung ibig sabihin nun? Kapag ang tao ay tumanggap ng kaligtasan, kapag siya ay namatay, okay, sigurado sa langit na bayan ang kanyang punta. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi ibig sabihin po nito na para bang after we have received Christ, ay wala na tayong gagawin mabuti. That's the opposite of it. Because when we accept the Lord Jesus Christ, the salvation that is in Christ, naturally, magbubunga po yan ng bunga ng Espiritu. Ikaw ay may pag-ibig, di ba? Pagtitiis. Lahat ng bunga ng Espiritu magkakaroon po tayo. Now, tandaan po natin ito sapagkat napakahalaga po niyan. Now, in case of the first fall, babalik po tayo, sapagkat napakahalaga po nito. Maraming kabataan, maraming Kristiyano, mula nung nauna pa hanggang ngayon, okay? Actually, nababalitaan nyo to eh. Di ba, may nababalitaan tayo na si kapatid na lumaki naman sa church and then all of a sudden, bakit siya nawala? Di ba? O di naman kaya, dati-dati mababalitaan po natin, tumatayo siya dito, di ba? Or tumatayo, nagsuserve sa Panginoon. And then all of a sudden, makakabalita po tayo, that man or that woman, ano po nangyari? It falls into sin. Nagkasala po siya. You must understand, for us to become victorious, for us to win in this fight, kinakailangan po natin kilalanin ang ating kalaban. I have never seen a boxer, mga kapatid, alam naman natin, pamilyar tayo sapagkat ang isa sa maituturing po nating hero in the Philippines, considering ay si Manny Pacquiao. And alam naman natin that every boxer, before he goes to a fight, pinag-aaralan niya muna yung kalaban. Of course, kasi kinakailangan niya paghandaan, sa ganun, magkaroon siya ng katagumpayan, kasi kung hindi niya pag-aaralan yung kalaban, hindi niya alam ang strength at weaknesses ng kaaway for him to stand in the fight. For him na magtagal sa laban na yun, kinakailangan intindihin niya muna yung kalaban. At ganun po ang gagawin po natin ngayon. Kaya nga sabi ko nga, ang title po ng message is what? Understanding the work of the devil by turning your life into... Ganun ang gagawin ng kaaway eh. Okay? Ang kaaway, ang isa sa trabaho niyan, to deceive, mandaya. Okay? And that is the very strategy na ginagawa niya from the book of Genesis pa lang dito sa pag-aaralan po natin up to now. Kaya nga, ulitin ko ito, baka mamaya ibinibigay itong message na ito for you. Okay? You are living in a lie. You are deceived by the devil and you needed to be free. Kinakailangan mo makalaya. Or maybe, someday, alam mo yun, aatakihin ka ng kaaway, at least, alam mo kung paano paghandaan ang daya ng kaaway. Amen po ba yun? God is gracious. God is merciful that He is giving this message to us upang sa ganon, ang buhay po natin malubos. Amen? Pakilagay nga po dyan, in John chapter 10, verse 10. Tignan po natin yung ino-offer ng Diyos at tignan naman natin yung ginagawa ng kaaway. Ang sabi po in John chapter 10, verse 10, ganito. King James. Okay? John chapter 10, verse 10. So the word thief, okay, magnanakaw, yan ang trabaho ng kaaway. Okay? The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Ibig sabihin, ang kaaway, ang magnanakaw, walang gagawin mabuti. In fact, hindi papasok ang magnanakaw na nagpapaalam. I've never seen, a thief like that. Yung, tao po, manakaw ko. Malyari po. Pota, matutod ko po. Okay, matutod ko pa mo, kayo manakaw. Walang ganon. Okay, ang gagawin ng kaaway, dadating na lang siya unknowingly, hindi mo alam. Okay? Ano gagawin niya? Of course, ang magnanakaw at thief, syempre magnanakaw yan, to steal. Ano pa? To kill
and to destroy. Ibig sabihin, ang magnanakaw na pumapatay, delikado ho ito. Tama? Yung magnakaw ka lang, pero ipapatay ka, ibang usapan na yan. Okay? That kind of creature is dangerous. At ganyan ang ginagawa ng kaaway sa mga mananampalataya. Okay? Anong ginagawa niya? Pinapatay niya yung joy of salvation. Diba? Yung ginagawa ng kaaway, kaya nga nag-pray si King David, restore to me the joy of my salvation. Bakit? Pinatayo ng kaaway eh. Bagamat, again, hindi na tayo maagaw sa kamay ng Ama, ninanakaw yan, pinapatay yan. Kaya dati-dati, paggawain, alive na alive ka. Pero ngayon, patay na patay ka. Diba? Ano ba sabi dyan? To kill, to steal, to kill, and ano sabi dyan? To destroy. Okay? Ngayon, ito naman sinasabi ni Jesus. Okay, so yung promise ng Genesis chapter 3, verse 15. Ano sabi dyan? I am come. John 10:10. 10:10 muna tayo, nilipat mo eh. Okay? Sabi dyan, I am come that they might have what? Life. Okay? And that they have it more what? Abundantly. The abundance of life, mga kapatid, it's not like the world is offering to us. It's never been like that. Kasi paulit-ulit nating nakikita, ang nabubuhay sa pananampalataya ay nagbibigay ng kagalakan sa Diyos na kahit anong sitwasyon siya nandoon, kakikitaan siya ng abundance sa buhay niya. When Paul and Silas, nasa kulungan sila, they're abundant when they are in that situation. Alam niyo po ba yon? Remember, they are very limited. Nakakadena po sila kamay at paa. And yet they're praising God because they're what? Contented in their life. Meron silang Diyos. Kaya nga nagkaroon ng chance nung lumindol habang kumakanta sila, alam mo yun, sinis ba nila yung opportunity? No. Kasi alam nila yung kalooban ng Diyos. Again, kahit na nagsasawa kayo, the life of Joseph is also different, mga kapatid. Kasi hindi na di-define ang pagiging successful, ang pagiging prosperous, sa dami ng kayamanan. Sa kanya baliwala yon. Dahil aanin niya ang kayamanan ito kung wala naman ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang ganda ng sinabi ng Bible sa kanya. And the Lord was with Joseph, and he is a prosperous man. Ang ganda ng sinabi. Kaya nga, again, in John chapter 3, verse 10, chapter 10, verse 10, God is offering us a kind of life na hindi kayang ibigay ng mundong ito. So we need to understand, mga kapatid, na tinatawag tayo ng Diyos hindi para yumaman. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para sumikat o para maging makapangyarihan. Why? Because this world will perish. Kaya kung ang focus ng isip natin, ng buhay natin dito sa lupa, kawawa ka talaga eh. Diba? Kawawa ho tayo. Because no matter what, alam mo yan, material things that we possess, sabi ng Bible, baliwala yan kung mapapahamak ang iyong kaluluwa. Naintindihan po ba ninyo? Mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Diyos, hindi lamang ang katawan. Meron ho tayong spirito na binuhay ng Diyos at meron tayong kaluluwa. Hindi ho tayo katawan na may kaluluwa. Tayo ay kaluluwa na may katawan. At yung kaluluwa, yan yung tumatagal. Kaya nga, habang nandito tayo, let us make sure that our eternity ay talagang secured. Ikaw ba ay sa eternal life or sa eternal death? Kaya nga, masisigurado lamang natin yan, not because of what we are doing, but what Christ have done, what Christ did on the cross, yun nagbibigay sa atin ng assurance na ang isang tao magkakaroon ng kaligtasan ng dahil kay Kristo. Kasi kung sarili mo lang gawa, baliwala yan. Tama? Amen po ba? Kahit anong gawa mo, mga kapatid, hindi yan makapagliligtas. I love what Isaiah said, na ang ating gawa ay parang maruming basahan. Can you imagine that? Hindi sinabi ni Isaiah, hindi niya dinescribe
yung power, di ba? Hindi niya dinescribe yung prestige. Hindi niya rin po dinescribe yung tinatawag po nating material stuff. Okay? Yung kayamanan na tinatawag. Pero ang isa sa dapat pahalagahan, alam yon, yung gawa. Di ba? Ngayon, akala nila, maraming tao, especially in our day, yung gawang mabuti ang makapagliligtas sa kanila. I'm sorry to say, mga kapatid, hindi yan. I once believed that nung ako po ay nasa Roman Catholic. Okay, kami ay sarado, kandado, katoliko. Take note, naglilinis po kami ng simbahan. Lola ko, kasama niya akong naglilinis noon. Galit pa tayo sa Roman Catholic? No! Nagpe-pray nga tayo na sila maligtas din eh. Na kung paanong, alam mo yun, dinaya o nasa daya tayo noon na makakilala din sa Panginoon ng mga taong ito. We pray for them. We love them. Amen? Pero mga kapatid, hindi ang gawang mabuti ang makapagliligtas sa'yo. That's why Isaiah said, ang mabubuting gawa niyo, basahan ang katulad. Wow! Kaya pala, in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved. Through faith, it is not of yourselves. Diba? Not of works, sabi ng Bible. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Kundi saan daw? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Why? Not of works, lest any man should boast. Kasi magyayabang ka eh. Ngayon, kung hindi ka magyabang, ito lang naman ang question eh. Ilang mabuting gawa ba ang pwede nating gawin? Di ba? Para makapunta ng langit. Mga kapatid, ang gustong i-achieve na talagang makakapunta ng langit is what? Perfection. In fact, the theological word is what? Holy. Alam mo yung ibig sabihin ng holy? Ni minsan, sa buhay mo, hindi ka nagkasala. Sa kaso ng taong iba eh. Namana niya ang kasalanan, di ka pa nga ipinapanganak, meron ng kasalanan. So, we are doomed. So, ano gagawin ngayon? Sa pamamagitan ni Kristo, magkakaroon ng kaligtasan. I don't know kung bakit napunta po dito sa aspetong ito. Maybe, just maybe, dinala ka ng Panginoon dito to listen to that message. Why? Kinakailangan mo maligtas. We are happy that you are here, but alam mo yun, all of these things doesn't matter kapag ang isang tao hindi nakakilala sa Panginoon. Kahit kayo ay member na ng church na ito, kung hindi mo pa rin yan ginagawa, hindi ka pa rin pupunta ng langit na bayan. Hindi mo pa rin makikita ang Kristo na nagligtas sa iyo because religion cannot save you. Devotion cannot save you. Press ministry cannot save you. Joining a choir cannot save you. Only the blood of Jesus, the person of Jesus, what Jesus did on the cross can save you. Yun lang makapagliligtas sa iyo. Kasi ang problema ng kasalanan, napakatindi. Kung meron man dapat mas nakakaintindihan sa panahon natin ngayon, kung meron man dapat nakakaintindihan, dapat yung mga tao sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang gulo-gulo na ng mundo. Hindi na alam ng tao kung lalaki siya o babae siya. Hindi na alam ng tao ngayon kung ano yung nanay. Hindi na alam ng tao ngayon, di ba, na ang kasal ay sagrado. Wala nang ganon. Ang mundo natin ay napakagulo. Ayaw nilang sumunod sa Panginoon kasi ang dami daw panuntunan. Kaya ginagawa nila, they are free to do everything that they love. Kaya kapag kayo mananampalataya, sinasabi sa inyo ng Panginoon, dumalo kayo ng gawain at hindi kayo dumadalo ng gawain, hindi ka sa Diyos. Ayaw mo nang maayos eh. Remember, God is the God of order. So kapag ang isang tao wala sa ayos, walang Diyos yan. Nakikinig po ba kayo? Kapag ang isang mananampalataya, sinasabing mananampalataya, wala sa ayos, sinisigurado ko sa inyo, hindi yan sa Diyos. Kasi kung sa Diyos ka, nakikinig ka sa sinasabi ng Panginoon. And my sheep hear my voice. Sabi ng Panginoon, and I know them. Kilala tayo ng Panginoon. Sinasabi mo, kilala mo ang Panginoon, pero kilala kaya ng Panginoon? Paano natin malalaman kung kilala mo yung Panginoon? And I know them, ano sabi doon? And they follow me. And they follow God. They follow Christ.
Doon siya sa maayos. Kaya kung titignan mo yung buhay mo ngayon, kung wala ka sa ayos, God is calling you right now. Umayos ka. Kung nakakilala ka sa Panginoon, and you should be, kinakailangan. Kasi sa mga nangyayari sa mundong ibabaw, ang pangit na, kaya kinakailangan, di ba, tanggapin na ang Panginoon. Hindi dahil sa magulo, talagang kinakailangan. Sapagkat ano ang buhay ng tao kung wala ang Diyos, ito'y walang kwenta. Ngayong umagang ito, mga kapatid, actually, introduction lang yon. The understanding of the work of the devil is important for those who believe in the salvation of Jesus Christ. Mga kapatid, ang dami yun na nababalitaan. In fact, meron pa nga tayo nakakasama na dati-dati, napaka-active sa church, and then all of a sudden, bigla na lang nawala. Why? Nadaya ng kaaway. Hadaya ng kaaway. It's about time for us to prepare ourselves, to make ourselves, kaya sabi ko kanina, baka mamaya, kayo tong tao na to na nadaya. And you need this message for you to be free. Palayain ka ng Panginoon. O di naman, sa mga kabataan, lalo na sa mga hindi pa nagtatrabaho dyan, paghandaan yung sarili sapagkat aatakihin ka ng kaaway para mawala ka, hindi sa gawain ng Panginoon sa Panginoon mismo. Bunga na lang yun sa gawain. Pero ang pinakamasaklap na pwede mangyari sa mananampalataya, mawala siya sa Panginoon. Hindi siya mawala sa gawain take note. Pwedeng nasa gawain ka pero wala ka sa Diyos Naintindihan niyo? Pwedeng nasa gawain ka, pero iba yung tumatakbo sa isip mo. Eventually, mawawala ka din kasi wala ka naman talaga sa Panginoon Kumbaga, naghihintay ka lang ng pagkakataon. Kumbaga, wala ka lang ginagawa. Mag-church muna ako. Pero ang tunay na nasa Panginoon, ano man ang mangyari, bumagyo man, magkagera man, magkasakit man, nandiyan niya sa gawain ng Panginoon. Kasi, nasa Panginoon. Iba yung nasa Panginoon kesa sa nasa gawain ng Panginoon. Pwede kasi sabi ko, ulitin ko to nasa gawain ka ng Panginoon pero wala ka sa Panginoon. Pero napaka-imposible na ikaw ay nasa Panginoon tapos wala ka sa gawain ng Panginoon. Nagigets niyo yung logic? Nakita yung difference? Gawain ng Panginoon, ginagamit po yan para magpalakasan tayo, magpaalalahanan tayo, to push everyone, alam mo yan, in this life na, oy, alam mo yan, may problema ka? May problema din ako. Lapit tayo kay Lord. Diba? Hingi tayo yung lakas. Ngayon, matanggal itong problema. Glory to God! Hallelujah! Hindi matanggal yung problema, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Sapagkat hindi problema ang maglalayo sa akin sa Panginoon. Yung nagsasabing ibang mananampalataya, lakas ng trip Diba? Kilala lang si Lord pag walang problema. Yung tipong, alam mo yung malayo siya, lagi yung nakaganyan. Kasi mangot. Mamansin. Hindi ko alam, parang mga naka-inom. Anong ininom, pastor? Malay ko. Sana hindi alak. Pero yung nasa Panginoon, iba Alam mo yon? May bunga ng Espiritu, may pagtitiis, may kagalakan, may kapayapaan. Yung magagandang bagay na bunga ng Espiritu. Yung makabangot. Alam na, nakabangot. O ganun. Para ka nalugi. O di naman kaya, para ka may utang sa mga Bombay na hindi ka pa kabayad. Ganun yung itsura mo. Amen po ba? You have to understand, believers in Christ, again, that, alam yan, those people who profess that they are in Christ, iba yung pinapakita. Diba? Sila po yung puspos na tinatawag po nating banal na spirito. Okay? Being filled by the Spirit, hindi ho yung bigla na lang imatay tapos gugulong na lang na gano'n. May nakita ang gano'n, sabi na, filled by the Spirit. Hindi ho gano'n Yung papatungo ng kamay, mga shas na lang makikibat, matutumba na lang bigla. Hindi ho yun ang work of the Spirit Wala hong gano'n. Meron ba dito, bigla na nagsisisyo, hindi ho yung work ng Spirit Ang work ng Spirit, ganito. Kabataan ka.
tamad ka, na bigla nag-work ang Spirit sa'yo, bigla kang sumipag. Winalis mo yung buong bahay. Pati kisame, nagwalis ka. Pati bubong, nagmap ka. Diba? Sabi, para to kay Lord. Bakit? Yun yung bunga ng Espiritu. Diba? Nagkakaroon ng productivity and at the same time, joy and encouragement sa mga taong nakapaligid sa iyo. Diba? Yung tipong kapag ang Holy Spirit nag-work sa iyo, mga kapatid, you will never be the same. Diba? You talk differently, you act differently. Why? Because the Spirit is working in you. Pinag-aralan natin last time yan, tama? Ang palatandaan ng tunay na ligtas, may banal na Espiritu. Amen? So, may Holy Spirit na. Ayun. Nagmamap na ng bubong, ha? It's an exaggeration, but you get what I mean, right? Nagigets yung gusto kong sabihin, tama? Balik po tayo. So, sabi ko po kanina, because you are in the Spirit, so therefore, a spiritual person must prepare himself or herself sa atake ng kaaway. Tanong ngayon, paano nga ba umaatake ang kaaway? Kasi ayaw nating mangyari, mga kapatid, kasi alam mo, naglilingkod ka sa Panginoon, tapos all of a sudden, bigla nawawala. Okay? Ako naniniwala, ako naniniwala, kapag tunay na mananampalataya, no matter what situation, nandoon ka, pakihuli nga muna ito mga to. Dito kayo nakatingin eh. Pakihuli mga bata. I have nothing against sa mga kids. Pero kung nakukuha yung attention ninyo, may problema ko tayo dyan. At kung kayo mismo, nadidistract, dapat meron kayong power of resistance. Alam mo, binabaliwala nyo na lang. Pero lahat nakatingin dun eh. Ayan. Okay na? Amen? Yon, salamat sa Lord. So, balik po tayo. So, sabi ko po kanina, if you have the Spirit of God, no matter what happen, you'll stay. Merong perseverance in the faith. Hindi pwede yung sa mananampalataya, konting bagay lang, nagtatampo na. Tanda-tanda mo na, nagtatampo ka. Paano ba naman yan? Hindi pwede sa Kristiyano yun. And when I say tampo, hindi yung pag inasar ka, hindi ka magtatampo. Hindi nang ibig kong sabihin. Yung tipong, alam mo yun, hindi ka lang napansin, alam mo yan, hindi ka nagandaan sa message, tatampo, pastor, lagi nangako, sinawa. Tapos di na mag-a-attend next week. Alam mo yan, hindi na mag-prayer request. Kamusta mo, nakapansinan. Pag makasalubong mo sa daan, di ka man napapansinin. Pag tinawag, Brad, ikita ka, teka nilaw nakapansin ng pastor. Sinungaling pa. Diba? Kakamayan mo, ang puso ko'y masaya. Nag-iiba ng daan. Diba? Kakabangot niya. Bakit tingnan nyo nga yung katabi ninyo? Baka sige, tingnan nyo nga muna. Tingnan nyo. Nakasimangot ba? Sabihin nyo ganito, kapatid. Sabihin nyo, kapatid. Magbago ka na. Magra-rapture na. The Spirit of God, again, is proof, katunayan, na ikaw ay tunay na mananampalataya. The Spirit's moving, the Spirit's existence in your life proves that you are in Christ. And only those people na may Espiritu ng Panginoon, sila lang yung lalago, natural. Nagigets yung logic, para pagtatanim ng buto. Of course, ang mag-i-expect ka ng tubo, yung may tinanim na buto. Pag walang buto, walang paglago. Walang pagtubo. Bakit? Walang buto. Nagigets? Ganon din sa mananampalataya. Pag wala pa kay Espiritu ng Panginoon, the Spirit cannot work in you. Why? Because in the first place, wala naman siya i-work out kasi wala ang banal na Espiritu. Kung ang pangangaral ng salita ng Diyos ay paraan ng pagpapatubo, ito'y pagdidilig,
Wala naman tutubo kasi wala namang spirito. But if you have the Spirit of Christ, dapat maging evident yan sa buhay mo. If you have the Spirit of Christ and you are growing, there are certain things in the life of men and women of Christ na alam mo yan, may tinatanggal ang Diyos sa iyo. Alam mo yan? Bakit? Sa isang halaman, nung bata ako, sa Bekurang pa nun ewan ko kung alam ni tita, sigurado alam ni tita yon. Sa lugar kinaapong dita, di naman kilala yun. Merong doon, may sampagita. Okay? So, binibigyan naman akong baon lola ko. Siyempre, gusto mo kahit paano, madagdagan yung baon mo. Mamimitas ka ngayon ng buko ng sampagita. Yung hindi pa nakabuka. So, pipitas ka doon. Napansin ko, yung mga sampagita, o yung halaman ng sampagita, wala siyang dahon, or kokonti lang yung sanga. Basta pinuputulan nila. Sa ganon, yung nutrients na para doon sa bulaklak ay mapunta doon at hindi sa dahon. Nagigets po niyo? Bakit? Gusto kasi nung dresser o gusto nung nagbabantay nung sampagitahan, magkaroon ng maraming bulaklak. Ganon din ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Mga kapatid, if God wants you, di ba, to bear fruit, and that is the purpose why we are here, tama? To bear fruit for the glory of the Master. Ano gagawin ng Diyos? Tinatanggal yung mga hindi karapat-dapat sa buhay mo. Amen? Anak, mukhang mali yung barkada mo Putulin nga natin. Anak, adik ka dyan sa bisyo na yan Putulin natin. Mga kapatid, tandaan nyo to anumang bagay na hindi sumisentro sa kalooban ng Diyos, inaalis ng Diyos. Madalas kung hindi mo yun nare-realize, ang Diyos ang mag-aalis. Kaya huwag ko kayong magtatampo. Kung bakit nagkakaroon minsan ng karamdaman, kalugian, baka may pinapaayos ang Diyos sa iyo. Bakit kaya ako nawala ng trabaho? Yung gwapo kong boyfriend, ba't nawala sa akin? Alam mo yun? Bakit kaya baba ng grades ko? Nagigets niyo? Kasi may tinuturo ang Panginoon sa iyo ngayong umagang ito, mga kapatid. May tinuturo sa iyo. So for us to be, alam yan, growing, bearing fruit in Christ, patanggal natin sa Diyos. Okay? Hindi ako papatagal, umahaba ako. So to understand the work of the devil by turning your life into a lie, number one, ano ba yung ginagawa ng kaaway? Ito yung number one. Okay? Number one, it comes to us as a harmless snake. In short, the devil is in disguise. Hindi ipapakita sa iyo ng kaaway yung pangit. Di ba? Kumbaga, ang demonyo, hindi siya magpapakita, "Buh!" Hindi. Gagawin niya, kagaya ng isang napakagandang anghel. Diba? Hindi papakita ng kaaway yung pangit kaagad kasi paano ka maniniwala? Tingnan po natin in verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Take note, siguro sa panahon natin nandidili tayo sa ahas. Pero nung unang panahon, talagang all of these creatures, they are all best friends. Mababait. Meron pang isang theory na ang mga hayop during the time ni na Adan at ni Eva, hindi yung mababangis. Alam niyo yun? Siguro yung serpent during that time, wala pa siyang venom. Diba? Yung mga lion, wala pang pangil. Yung mga aso, wala pang rabies. As in, they are perfect. Kumbaga na bago lang lahat nito nung pagpasok ko ng kasalanan. Okay? But then anyway, papasok ang kaaway nang hindi mo nalalaman. Nasabi dyan, no? Okay? Sa point number 1, it comes to us as a harmless snake. It comes to us like a best friend. Ganyan ang kaaway. Kaya nga, ano dapat po natin gawin? Maging maingat po tayo sa mga tao na sinasamahan natin at sa mga bagay na meron po tayo. Kaya mamaya iniisip, cellphone lang to, pero hindi mo alam, yun ay naglalayo sa'yo sa Lord.
Kahapon, habang naglilinis kami ng cabinet, tong cabinet na to, kasi nag-ayos tayo ng gamit eh. Kasi sa church, ang lahat ng nakikita nyo ay pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga sa mga Bible School student, tinuturo ko po ito, na lahat ng gamit ito kinakailangan, ingatan po natin. Kasi wala na hong, alam yan, magtitiwala, magbigay, at hindi tayo pagkakalooban ng Panginoon sapagkat kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, ba't ka pagkakatiwalaan sa malaki? Amen po ba? So, going back to the story, habang naglilinis kami, ang dami namin nakitang Bible. Ang daming Bible. May ilang Bible yon? 10 mahigit, no? Ang dami. Diba? What's the point, Pastor? Sabi ko kanina, ingat kayo, baka mamaya, masyadong iniingatan ng cellphone ninyo, iniingatan yung mga bagay sa buhay na hindi kayang pakawalan, yung mga bagay spiritual nakakalimutan. What's the point? Bible nakakalimutan. Sabi natin, Micah, paano kaya kung cellphone yung naiwan dyan? Magtatagal kaya? Hindi. Iiyakan mo yan. Wala akong cellphone. Pag Bible, ala. Sige. I remember one video in FB, sa Facebook. It was sa China yun eh. Okay? May pinadalang isang bagahe, suitcase, puro Bible. Di yung mga church member naghihintay. Pagbukas nung zipper nung bag, pagbuklat ng alam mo ginawa ng mga member, naghiyawan, nag-iyakan sila sa sobrang tuwa. Kasi hindi pa sila naka-receive yung whole copy ng Bible. Ang meron lamang po sila, yung ganyang klase lang na Bible na sinusulatan nila. Halimbawa, favorite verse ni Ate Angel, for example. Okay? Ang favorite verse niya, hindi Luke 1:37, ang mga verse doon. Mahahaba. Okay? Let's say, for example, Psalm 51:10. Isusulat yun ni Ate Angel. Ano nga kasi yung Psalm 51:10? Create in me. Akala ko, di alam eh. Susulat nila yan. So ngayon, pag Sunday na memorize na, yung ibang member na nagsulat din, magpapalitan sila. At yun yung memorize nila. Kasi bawal, pag nahuli sila, makukulong mo sila. Hindi ba sa kulong, bago sila ikulong, ito-torture mo na sila. Lalatiguhin mo na sila, kukuryentehin mo na sila. Or sometimes, kapag malakas ang trip ng mga nasa kulungan, tinatanggalan sila ng kuko. So the moment na nakita nila isang whole copy ng Bible, alam mo, nag-iiyakan talaga sila. Alam mo yan? Tapos tayo dito, nabubulok lang yung mga Bible. And sometimes, you have the audacity, alam mo yun, i-post sa Facebook na Kristiyano ka. Nagigets po niya? Amen? Si pastor, lakas naman mag-trip. No, that's the truth. Amen? At least, sa church, kahit papaano, nagbibigay ng Bible. Kaya ako mas naniniwala, siguro dapat sa mananampalataya, okay, sa mga matagal na, hindi sa mga baguhan, kinakailangan mag-procure kayo, alam yan, magkaroon kayo ng Bible na talagang pinag-ipunan ninyo, na talagang sasarilihin ninyo, babasahin ninyo, didili-dilihin nyo araw-gabi. Tama, at least may devotion tayo. Diba? What's the point? Kasi marami sa panahon natin ngayon, they don't even care kung may Bible ba sila o wala. Mga kapatid, it's about time for us. Siyasatin natin yung sarili natin. Kasi ginagawa ng kaaway, alam mo yan, parang hindi naman masama yan eh. Kinuwento ko yata kito kay tita. Ako, ugali ko, kahit asawa ko alam din to. Sa akin lang, hindi ko sinasabing doctrine ito. Hindi ko hawakan yung Bible pag alam ko madumi yung kamay ko. Hindi, pero biro. Halimbawa, may ginagawa ko, for example, ginagawa ko yung motor ko, yung kotse, may nilinis ako. Tapos all of a sudden, may naisip ako, tapos bubuksan ko yung Bible ko. I make sure malinis yung kamay ko. Sa akin lang yun. Kasi, hindi to basta-basta eh. Kaya nga yung maraming sirang Bible,
Yung the rest, yung hymnal, nakakalungkot, pati yung hymnal, sira-sira na rin, pinagtatapon. Kahit yung mga Bible, sira-sira na, hindi ko makuha ang sabihin na itapon na yun. Hindi. Kasi alam mo bakit? Salita ng Diyos yan eh. Nagigets po ba niyo yung ibig kong sabihin? Mga kapatid, magkaroon nawa tayo ng ganong klaseng sensitivity for us to detect, for us to realize, alam mo yun, yung mga bagay na spiritual at yung mga bagay na ipinapain sa atin ng kaaway na hindi natin alam, kala mo harmless, pero yung pala, it's very harmful sa yung spiritual na paglakad sa Panginoon. Di mo alam, baka mama, yung barkadang sinasamahan mo, akala mo harmless. Kasi di naman kayo nagbibisyo, pero di mo alam, unti-unti, kung ano yung worldview nila, kung ano yung kaisipan nila, kung ano yung doctrine nila in the world, nayayakap mo na rin. And this for the part na hindi ko sinasabing, kumbaga para bang itakwil natin sila. No. Mahalin natin sila for one reason only, for them to know about Christ. Amen po ba? Kaya nga, point number 1, it should be important to us. Because again, the devil will come to us as what? As a harmless snake. Ganun yung ginawa ng kaaway. Ano ginawa ni Eva? She allowed that. Ano yung technique ng kaaway? Lalapit siya sa atin as a harmless snake. Parang wala lang. Pag wala kang Espiritu ng Panginoon and you're not filled with the Spirit of Christ, you will allow that. Pero pag may Espiritu ka ng Panginoon, you should have what? A discerning spirit. Amen? Yung mga jokes na pinapanood natin sa FB, baka mamaya na-embrace ho natin yan. Baka mamaya natutuwa din ako kayo kay pura baka mapamura ako. Basta yung bading na, alam mo yun, grabe. Maraming galit na galit, but actually, that is only the reflection of what is happening to our society today. Alam niyo po ba yun? Meron lang lakas ng loob tong taong ito. But yun ang katotohanan. Mga kapatid, even in the church, baka mamaya, meron tayong condemning spirit, but let us check our lives first. Galit na galit ka, blasphemy. How about you? What are the things na sa palagay mo, ayaw ng Diyos pero ginagawa mo? Hello? Relationship, activity, habit. Minsan, ang lakas nating manghusga, pero sa sarili natin, di natin makita. Yan ang ginagawa ng kaaway. The devil will come to you as a harmless snake. And if you allow that in your lives, then therefore, kinakailangan na nating isuko. Kung hindi man, salamat sa Panginoon, you need to be prepared. Kinakailangan natin maging handa. Kinakailangan natin maging handa. What are the things na akala natin harmless? Marites, chismis. Yan. Hoy, Kai, pag-pray tayo, Kai. Bakit na milyari? Kasi Kai, kinayo. Nagigets po ninyo? And there are things sa buhay po natin. Don't get me wrong, ha? Kasi lahat po tayo na nandito ngayon, although we are saved, pero may binabago pa rin ng Diyos sa buhay po natin. It's about time for us, ipabago natin sa Panginoon. Amen? Nagpe-pray tayo, magbago ang Pilipinas, magbago ang mundo. Hindi yan mangyayari kung hindi yan magsisimula sa iyo. At hindi mo yan magagawa nang wala si Kristo sa buhay mo at sa puso mo. Kung hindi siya nag-ahari sa iyo, walang pagbabago nangyayari. Walang pagbabago ang mangyayari sapagkat ang tunay na pagbabago, the real transformation, ay magmumula, kanino? Manggagaling kay Kristo po lamang. Amen? About time for us to change. Okay? That's how the devil comes to us. Second, pangalawa. Okay? Anong ginagawa ng kaaway? It hides his motive by casting doubt. Yung pangalawang ginagawa ng kaaway. Paano ito sa mananampalataya? Kapag ang mananampalataya, hindi niya alam ang salita ng Diyos. Anong sabi ng kaaway po dyan? Let us check. Tinanggal niyo yung mga nakaanong number dyan.
Okay. So, sabi po in verse 1b. Okay. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Bakit? Nagkaroon ng opening eh. Dahil hindi aware itong si Eve, just like the believers today, paano gumagawa ang kaaway, paano naninira ang kaaway, paano nagnanakaw ang kaaway, hinahayaan mo siya. At kapag nandiyan na siya, unknowingly, di ba, ang motibo niya, akala mo maganda, pero ang purpose niya to cast doubt. Okay? Ano yung doubt? Makikita po natin in verse 3. Okay? Sabi ni Eve, ganito, verse 2, atras muna tayo. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Kasi ang tanong ng kaaway, ano nga uli? Binawal ba ng Diyos na kumain kayo? Diba? Ano yan nasabi dyan eh? You shall not eat of every tree in the garden. Parang harmless eh, no? Parang tanong ng engot lang. Pero ang kaaway, matindi po yan. Sumagot naman itong si Eve. We may eat of the fruit of the trees of the garden, kaso dinagdagan niya. Ang utos, huwag kainin. Ano yung dinagdag? Nasa verse 3. Then verse 3 it says here, But of the fruit of the tree which in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it. Okay, huwag kakainin. Neither shall ye touch it. Ano sabi dyan? Lest ye die. Kailan natatalo ang mananampalataya? Pag hinayaan mo ang kaaway na pumasok sa buhay mo at hinayaan mo ang daya ng kaaway sa buhay mo dahil hindi mo alam ang pangako o ang salita ng Diyos. It hides His motive by casting, ano sabi dyan? Doubt. Mga kapatid, ang target kasi ng kaaway, alam mo yan, ma-distort. Diyan siya magaling eh. Di ba? At yun naman yung Bible yung miminom eh. Baka pwede minom. Wala naman sa Bible yung sigarilyo eh. Sige nga, saan sa Bible yung sigarilyo? Ganyan kagaling kaaway. Sinasabi ng pastor ninyo, bawal ang TikTok. Saan mababasa yung TikTok sa Bible? Word for word. Galing. Galing. Ito pinakamatinding pandaraya sa lahat. Huwag kayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Ang linaw na nun! Pero, may nakakaalpas pa rin. Baka ngayong umaga, isa ka dito sa mga taong ito. Kailangan mo isuko yan kasi yung utos na yon ng Panginoon na huwag makipamatok, hindi yun request. Hindi yung pakiusap. Yun ay utos. Nakikinig po ba kayo? Any relationship with unbelievers, take note ha, makinig ko kayo. Mapakaibigan yan o karelasyon. Kapag, alam mo yan, diyan mo ginugugol yung oras mo to find happiness, diba? To build your plans with the unbelievers, hindi magbubunga na mabuti. Sabi ko nga lagi, the only way for us to have a relationship with unbelievers is for you to share the gospel of Jesus. Nothing more, nothing less. Other than that, kasiraan na yan sa iyo. Hindi yan kailanman ang nais ng Diyos sa bawat mananampalataya. Alam natin yan. The group of the Israelites. Diyan ang galing in fact yung utos na yan eh. Do not mix, intermarriage with other people. Bakit? Dahil KJ ang Diyos? Hindi. Alam niyo kung ano pinaka-target? Dahil ilalayo kayo niyan sa akin. Yun lang yung sinasabi ng Lord. Nagkamali ba ang Lord? No. Karamihan sa pagbagsak ng Israel because they distorted the promise of God. Distorted the commandments of God. Di okay lang. Parang si Solomon. Okay lang na gawin to. Nag-o-offering na.
Okay lang na mag-offer ako kay Molek, basta nag-offer din ako kay Yahweh. Imagine mo yun. Si Molek, ang requirement sa kanya, ihandog yung mga sanggol. Legalize ang prostitution. Tapos, mag-o-offer ka kay Yahweh. Bakit? Kasi nga, nadaya siya ng kaaway. Karamihan sa mananampalataya, ganyan din ngayon. At mamaya na ako makin-church. Kang pastorya mo Ang sakit di marinig nun, sa totoo lang. At may mga dati tayong kasama na ganun din ang isip. How sad. Isa ho yan sa kinakatakutan ko actually. Yung mga issue kasi dyan sa pera. At ito, yung sa preaching. Lalo na sa preaching. Ako, dahil sabi ko, it's my offering to God. Ang hirap kasi na nagpe-preach ka, tapos iniisip mo yung isang tao, kaya mo sasabihin isang bagay nito because of that person. Alam yan ng mga pamilya ko, nanay ko, sinatita ko, maging asawa ko. Na minsan may mga bagay akong nasasabi dito na hindi ko yun talaga sinasadya. Because I make sure that I allow God to speak na gamitin niya ako in that matter. And nakakalungkot lang sapagkat kapag may pagdududa na sa isip ng tao, everything will be distorted. Sa totoo lang. Yung kapag may pagdududa ka na, let's say for example, when it comes to giving, hindi mo ibibigay yung best mo kasi wala, may pangit na bagay sa kaisipan mo. In church kasi nga, puro pera lang pinipreach. Ito pang isa pang nakakatakot Pag medyo, wag naman sana, medyo napalayo kayo sa Panginoon, tapos babalik ka, ang pinakauso sa lahat na ginagawa ng kaaway, mimingat ka, chismis na ka rin tao kayong church. True or not, ito lang dapat ang isipin ho ninyo kung sakali bumabalik kayo sa Panginoon. Bumabalik kayo hindi sa kanino man tao, kundi sa Panginoon. Ano naman pakialam na sabihin ng ibang tao? Makasalanan din naman mga taong ito. Kung bakit tayo nandito, nagpupumilit lang po tayo na maging banal sa harapan ng Panginoon. And because of Christ, because the mercy of Christ, alam mo yun, ibinigay po sa atin, kaya tayo nakapaglilingkod. Kaya kung may nagre-remind kaya sabi ko nga, yan ang gagawin ng kaaway. Hello, nakikinig kayo? And even sa devotion, nangyayari din ito. Pwede mangyari ito. Diba? Kasi para bang, alam mo yun, wala mo, hindi mo perfecto, makanya. Maging maingat po tayo mga kapatid, sapagkat again, kailan pumapasok ang kaaway, it hides its motive by casting doubt. Because when doubt enters to the heart of man, wala nang mabuting idudulot. Distorted na lahat. Distorted na lahat. Kapag napuno ng pagdududa, wala. Try to imagine si Ruth at si Naomi. What if itong si Naomi nagkaroon ng doubt? Gagamitin lang ako ni Ruth and the story will change. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ganyan ang ginagawa ng pagdududa. Kaya nga sa buhay ng mananampalataya, it is important for us to focus our faith in Christ. Yun ang sinabi sa Hebrews, right? Amen? Amen? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Because if we're not, ayun ang kaaway, it hides its motive by casting doubt. Number 3 and last, di tayo magwawakas. Ito na yung pinaka-final, ito yung deadly. It leads you to believe in a lie, okay? To be, seems like the truth. Yan. Gagawin niya, paniniwalaan mo yung kasinungalingan na para bang ito yung katotohanan. Ganyan siya katindi. Yung puti, kaya niya gawing itim. Yung itim, kaya niya gawing puti. Nangyayari kapag hinayaan mo siya.
Nangyayari yan kapag hinayaan mo yung pagdududa sa puso mo. Doon na pumapasok. Tingnan po natin sa verse 6. Ano nangyari? Pinakinggan niya. Okay? Now, verse 4 tayo. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Kasi nga, nagkaroon ng pagdududa eh. Doon niya na na-twist. Successfully. Kasi nagkaroon na ng doubt. Ano yung portion ng doubt? Dinagdagan niya. Tandaan nyo, kapag sinabi ng Diyos, huwag niyo na bawasan, huwag niyo na dagdagan. Kapag sinabi ng Diyos na mapapahama ka, huwag ka nang, alam mo yun, huwag ka nang magbakasakali. So, ano nangyari? Verse 5, for God that know that the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. Yung madilim, pinagliwanag niya. Ano nangyari kay Eve? Verse 6. And when the woman saw that the tree, naging distorted na yung isip niya. Na dating evil yung fruit, ano daw nangyari? The tree was good for food, and it was pleasant to the eyes. Okay? And then, ano sabi po dyan? And the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat. Dito na. And the rest is history. Sa simpleng pagsuway, dito ang pagbagsak ng tao. And guess what? Hello, makinig kayo. Ganyan ang ginagawa ng kaaway. Ganyan ang methodology niya from that time up to this point. If you give an inch sa isang kaaway, he will take that opportunity. Bata ako, sabi ko lang kasi maraming ano dyan. Maraming prutas, siniguelas, kaimito, bayabas. Nung bata kami, may buhok pa ako nun eh. Nung bata pa kami, kung kayo, schedule niyo kung kailan maglalaro ng ganito kami, hindi, para kaming gang. Magre-raid kami ng mga puno. Ganun ang time namin. Layo na pala ng time namin. Magre-raid kami ng puno. O, schedule natin ngayong araw. O, puno ng kaimito. O, next time, puno ng bayabas. Alam mo, one time, magbabarkada kami, sina Lester, sina Kidlat. Magbabarkada ko nun. Una kami, may nakita kami, bayabas. Ang laki, ang ganda. Basta ang ganda yung tignan. So, una kami, awa ng Diyos. Hindi ko nakuha. Nakuha ni Kidlat yung magandang bayabas. Kaso nga lang, nung kakainin niya na yung bayabas, bigla niya dinura yung bayabas. Alam niyo kung ano meron? Yung bayabas, punong-puno ng uod. Tataka kami ngayon. Paano nangyari yun? Alam niyo, tinignan namin, inobserve namin yung bayabas, merong butas. Doon pumasok yung dumi, yung bakterya, kaya nagkaroon ng uod sa loob. Maraming beses sa buhay po natin, akala mo maganda, alam mo yun? Maganda yung nangyayari kapag hinayaan mo kahit konting-konti lang ang kaaway, sisirain ka ng kaaway. Huwag niyo siyang hahayaan. Amen? Sa isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, binibigay niya ang mensaheng ito para maging aware ka. Sa ganon, ang buhay mo na dapat nalulubos ay malubos. Kasi kapag once ang kaaway ay pumasok sa buhay mo, sisirain niya lahat. Ganyan ang kaaway. Galing-galing, ganda ng pag-a-attend mo. May nag-chismis sa'yo. Hinayaan mo naman. You allow that. Kasi sa paningin mo, harmless eh. Eh ang church sa'yo, panyiran na ka mo. Pagpasok mo ngayon, at alam mo, di ka na at ease. Bakit? Nakapasok na yung kaaway eh. Na dapat sana yung maganda yung gawain, nagiging pangit ngayon. Di ba? Nag-iisip ka na ngayon, ay, nalapitan na ako yan ini. Botay, chismis na ako. Nagigets niyo? Do not allow the enemy to enter you like that. Kasi kung ang gawain ito ay hindi sa Diyos, matagal na itong huminto. Or may parusang Panginoon na gagawin. Pero awa ng Diyos, nagpapatuloy ang gawain ito.
sapagkat alam ng Diyos kung ano nasa puso ng iglesyang ito. In fact, nandito ka, you are not, alam mo yun, outside. Kabilang ka sa pamilyang ito. So please, let us encourage one another to persevere, to continue serving the Lord, giving the highest glory that only belongs to God. Kaya nga panalangin natin, kahit nga sa mga panauhin natin, sana makakilala din sila sa Lord. Actually, ganito yung panalangin namin. Kahit hindi na kayo dito sa church na ito, basta ang panalangin natin, makakilala sila sa Lord, and they will go to a Bible-believing church, and they should devote themselves in joining that church and grow with them. Ngayon, kung napili nyo dito, makakasama namin lumago, welcome! Di ba? Sama-sama tayo dito. Di ba? Mga tao dito, puro may problema yan. Luhala kayo. Pero kahit may problema yan, masaya pa rin kami dahil naniniwala tayo na meron tayong Diyos. Ito lang naman kasi hinihintay natin, no? Yung rapture. Someday. Di ba? Kumbaga, kung meron tayo dapat maging addict ang Kristiyano, dapat maging addict tayo sa problema. Pastor naman, bakit naman dami naman maging addict? Problema pa? Opo. Kasi pagdating nyo sa langit, wala na problema. Wala na. Baka mag-request pa kayo kay Lord Lord, baka naman pwedeng makahingi ng problema. Kasi nga, alam mo yun, 6,000 years na ako nandito sa langit, wala namang problema dito sa langit. Ang ganun ang setup Sabi sa Lord, sige, dali mo na ako sa impyerno, 3 minutes. Sa pala problema. I know it's an exaggeration, but I know, you get what I mean. Nandito tayo, may mga problema, steady lang kayo. Steady lang kayo. Hindi pa tapos ang Diyos. Diba? Best things are yet to come. Amen? Pag nasa langit na bayan, okay na tayo lahat. Kaya habang wala pa, may problema, pero tuloy-tuloy lang ang paglilingkod. Amen? Okay po ba yan? Lahat tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Ay, manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa paalala, salamat sa kalakasan, salamat sa iyong salita na nagbibigay po sa amin ng patnubay sa mga bagay na dapat po namin gawin, isipin, at maging sa mga sasabihin po namin. Patawad, Panginoon, sa katigasan ng ulo. Patawad, Panginoon Diyos, sa pagiging tamad. At dalangin ko po, Panginoon, as we close our service this morning, we ask that your Spirit will continue to fill us and to empower us, Lord. Tulungan niyo po kami na sa aming pamilya, sa aming trabaho, at maging sa aming paglilingkod, ikaw at ikaw lamang patuloy na itataas. Hinihingi ko po, Panginoon, na bawat suliranin na meron po kami, ay patuloy po namin ihandog lahat ito sa inyo. Panginoon, sapagkat anuman ang sitwasyon, dalangin namin na patuloy po kami magtiwala lamang sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Papuri, pasasalamat ang binabalik po namin. Ito lang po ang aming sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, Panginoon. Palakpakan po natin. Pari na po tayo maupo.